May nag-text na BDO mismo sa akin. Ang sabi niya, ito yung screenshot. Sabi, you have a transaction using your BDO online banking amounting to 13,650.45. If you do not recognize this transaction, cancel at may link. Disregard this message if transaction is legitimate. So, nagulat ako, syempre, ay, So ito nga mga kabayan, patuloy po tayo nagpaalala sa ating mga kabayan na may mga bank account. Lalong-lalo na kung kayo po ay naka-bank account sa BDO. Dahil karamihan ng mga scammer ay pinag-iinitan ang BDO account. At nakakalungkot nga ay paulit-ulit itong nangyayari ang mga ganitong pag-hack ng mga account. Lalong-lalo na sa ating mga kabayan na may mga BDO account dyan. At paulit-ulit pong nagpapaalala ang mga bangko na kapag po may mga nag-message or may nag-email sa inyo na pwedeng ma-hack at nagkaroon ng unauthorized transaction kahit hindi naman, pero kapag naklik nyo po ang link na sinend sa inyo sa email at message, at yun na nga ang pwedeng pagsimulan ng modus ng mga scammer sa mga bangko na once po na maklik natin ang link na binigay sa atin ay doon na malilimas ang mga pera mo sa bangko. At ang nakakalungkot dito, ang side ng security ng BDO, di po nila mapigilan ang mga unauthorized transaction sa kanilang bangko. Kaya mga kabayan, lalong-lalo na sa ating mga kabayan na mga OFW, maging aware po tayo sa mga ganitong mga scammer. Watch po natin ang senior ni kababayan sa kanyang experience sa pag-hack sa kanyang bank account at nalimas ang kanyang pera sa kanyang bangko. na-hack yung BDO account ko and na-scam ako ng pera. Someone made an unauthorized transaction. It's on day 2 on grieving about it and I'm still devastated. I'm here to share my story for awareness and sana kumilos yung mga dapat kumilos and sana matulungan nila ako. First, kahapon, before ako umalis ng bahay, around 3 p.m., tumawag ako sa hotline ng BDO, yung 888-000-048-40. Backstory, kasi ayaw gumana yung debit card ko before this. So, dapat di ko na lang pinagana, actually. Ayaw niya gumana sa mga establishment. Bumibili ako sa online, ayaw. And normally, gumagana naman siya. So, tumawag ako. I pressed debit cards. I entered my account number, birthday, and OTP. Mind you, this is yung sa automated message pa, yung mga papapiliin ka ko. Press 1, ganyan, press ganito, press your birthday, press your account number, and press your OTP. This is normal naman daw, sabi ng BDO, kasi galing na ako sa kanila. Kasi parang nung una, I found it sketchy na after kung itawag yung card ko and bank ko, biglang na-scam ako. So may sumagot na representative, tapos sinabi ko na yung problem ko and then in-instruct niya ako na hindi naman naka-lock yung card ko, so I just need to change my limit, yung no PIN purchase limit tsaka yung online purchase limit, tinanggal ko. So no limit na, my card is working na. So nakapag-grab ako, di nag-book na ako ng Grab. Thank you BDO, ganyan. While on the way sa fitting ko, while enjoying my phone, indulging what I did sa event last time, may nag-text na BDO mismo sa akin. Ang sabi niya, ito yung screenshot. Sabi, you have a transaction using your BDO online banking amounting to 13,650.45. If you do not recognize this transaction, cancel at may link. Disregard this message if transaction is legitimate. So, nagulat ako, syempre, shit, sinong gumagalaw ng account ko? So, ika-cancel ko to kasi hindi naman ako. So, kumaripas ako. Pag-click ko ng link, so, na-direct ako sa website ng BDO. So, in-enter ko yung username and password and then nag-ask siya ng OTP. So, in-enter ko naman yung OTP kasi reliable siya BDO. Pagka-enter ko ng OTP, nag-error, parang please check your OTP and try again. So, try again ako ng try again. So hanggang sa habang nagta-try again ako, napalitan na ng kusa yung password ko. Nag-email, eto na yung email, your video online banking password has been updated. So nagulat ako,
fuck, Nessa? Pagkatingin ko, United States location. Doon ko na-realize na, ay, fuck, Nessa, hindi ako to at nahahack ako. Tumawag ako sa BDO ngayon ng hotline, kinakabang ka ba? Tapos habang huli na ang lahat, bago pa sila sumagot, nakapag-successfully transact na. So, this is it. Send money via InstaPay, successful. Doon na nag-imit yung buong kong katawan. At muntik akong mahimatay kasi parang wala pa akong kain since brunch. Yung last kong kain is brunch. Yung destination bank niya is CIMB Bank Philippines. Kung sino mang nagtatrabaho na gustong tumulong sa akin from CIMB Bank Philippines, please, sana matulungan niyo ako. Nag-report na rin ako sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sana ma-push through din yung case ko. So, nascam niya ako ng 25,000. Panigurado naman ako na hindi ako to. Kasi yung pag-change pa lang ng password is United States. And hindi naman ako nasa United States right now. Dito ako sa Pilipinas. Ano yung Windows NT? Well, hindi naman ako Windows. Ate, kaya ko mapatunayan na hindi ako yan. Walang gumagamit ng Windows dito. So, yun na, na-realize ko na na-scam na ako, na website scam siya. Meron sa baba ng email na #BDO Stop Scam Security Tips. Number 1, do not click links no matter who the sender is. Doon na ako na parang na-stroke ako. Na parang, di na ako makagalaw sa upuan ko. As in, tahimik ko siyang in-indulge. Tahimik ko lang na parang gumagano'n lang ako. And may kasama ko yung PA ko, tapos tulog lang siya habang nagpapanik ako. Hindi ko nasabi kasi speechless na ako and I was helpless. I was devastated. Wala na akong magawa kundi titigan yung nangyari at tinatry kong tawagan yung BDO. Nagpipindot pa lang ako ng press 2, press Tapos hindi ako naiyak. More on like na-shock talaga ako sa nangyari. Like na-traumatize ako. Nakita ko kung paano siya nangyari. Nag-notif siya ng ting ting. And I was like, parang fuck, here we go again. Nascam ulit ako. Kasi this is the second time that happened to me sa BDO. And the first one was last year. Nag-start yung transactions simula September hanggang October. 1 month akong ini-scam. Ginagamit yung card ko sa maliliit na orders sa Lazada, Temu. Parang mga worth 300, 400, 500. Yung mga parang pinakamalaki is parang 2,000. Ganyan. Akala ko, mga order ko lang kasi online galore din ako eh. Pero doon ko napansin na parang hindi naman ako masyadong bumibili sa Lazada. Mas Shopee ako. Agad-agad kong pinablock yung account ko at nag-change ako ng account. So sa akala ko na parang may gumamit lang ng card ko na as either parang pinicturean ba yung card ko, ganyan. O di ko alam. Parang inadmit ko na fault ko yon kaya parang nagstay pa din ako sa BDO. Ngayon, pangalawang beses ko na siya. Nakakagulat na mismong BDO yung nag-text sa akin ng scam link. And I don't know who to trust anymore. Andito ako ngayon sa perspective ng victim and I hope you guys understand. Ngayon, I don't know who to trust. So as much as possible, right now, cash basis lang muna ako. Na-trauma ako sa mga banks. Trauma ako sa cards. Nakakaloka. So, naghanap ako ng mga tulong sa mga friends ko. Tapos, ang nirefer nila sa akin is report ako sa police, tapos cybercrime. So, pumunta ako sa cybercrime hub ng Taguig. Pagdating ko doon, hindi na pala sila nag-accept ng file na complaint face-to-face doon. Lumipat na pala sila sa Manila na PNP, cybercrime, anti-cybercrime group. Kasi nasa Makati na ako that time and Taguig lang naman yun. So, medyo malapit lang. Pero nasayang yung punta namin doon kasi, which is online naman pala yung file a complaint. So, umuwi na ako, lumong-lumo. So, pagka-uwi ko, tinatry kong hanapin kung saan ako magre-reklamo, kung saan ako magpa-file a complaint either sa PNP, NBI, CICC, Bangko Sentral ng Pilipinas. Medyo naguguluhan ako sa mga internet kasi merong file a complaint na webpage sa CICC. Tapos, ang weird niya, ayaw mag-submit. So, parang, ganito ba talaga yung sistema ng government dito sa Philippines? Nakakaloka, no? Parang doon ko na-realize na parang, oh my God, ang dami palang pagkukulang talaga. Ang dami kong tinawagang hotline, hindi sila sumasagot. I don't know kung hindi sila 24 hours, pero may isang sumagot. Yung boses niya, matandang pulis na inaantok na siya. Sinabi lang niya na, ito yung email, dito ka mag-report, ganyan-ganyan. Nire-direct lang niya ako. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas daw ako
file a complaint at saka sa CICC. Kinabukasan, punta ako ng BDO branch ko para itry kung pwedeng i-follow up yung case ko. Tapos yun nga, sinabi nila na 5 business days, ganun din yung sinabi sa akin nung tumawag ako sa telephone, sa customer service na 5 business days yung hihintayin para sa investigation kung mababalik. Nasa trauma state pa din ako so parang ang gusto ko, ipa-delete na yung account ko talaga, tapos i-withdraw yung pera, pati yung credit card ko, pa-stop na rin. Yun pala, pwedeng i-lock yung mga cards. So, pinalock ko muna since parang, pinipigilan naman ako ng BDO na parang sayang yung account ko, ganyan-ganyan. So, parang gets ko naman yun from a business side na gusto nilang magstay yung mga customers nila. Nadagdagan pa yung sad feeling ko nung nakausap ko yung manager. So, of course, nung una, nagsasorry siya sa nangyari sa akin. Tapos, shinare niya na parang talamak talaga. Base sa mga narinig ko sa kanya, parang normal ng ganun. Na parang i-accept na lang natin na may mga hacker. Tapos, tayo na lang yung mag-ingat. Doon ako na sad talaga na parang puro prevention, puro avoidance. Asan yung protection act? Asan yung promises? Kahit nga hindi promises yung para ban lang masecure mo lang yung tao or parang makuha mo yung trust sa company nyo. Asan yung word nyo para sa aming mga biktima? Nagulat pa ako na sinabi ng manager nila na it's up to you kung i-click mo yung link. It's on you na. And I was stunned to speak. Natulala ako and bigla akong tinanong siya na ano yung action plan ng BDO mismo company. Tapos ang sad that she kept on changing the topic. Tapos syempre andun pa rin ako sa thought na ano nga yung action plan ng BDO. So parang binalik ko ulit yung tanong, ano yung ways na sinasabi ng BDO para mag-gain yung trust namin sa company nyo? Example pa ako, is there gonna be a cybersecurity in-inform ako nung manager na ina-advertise daw nila, pinopost daw nila sa social media, pinaparadyo daw nila, newspaper and everything, yung mga paalala about scam. So parang ang dating, hindi ako na-inform. Alam ko naman yung mga links. Alam ko yung mga email scams, alam ko yung mga text scams. Pero ito kasi, nagmula siya sa text ng BDO mismo. So, trusted bangko to So, susundin ko. Yun yung sa akin kasi galing mismo sa bank ko. So, maniniwala ako. Binanggit ko sa manager na nag-research ako sa TikTok and turns out ang dami palang same sa incident ko. So, same kami nang nangyari. May mga nag-text, may nag-email, may click silang link at na-access yung email at password nila kasi legit na BDO yung website. So, naniwala sila. Kapani-paniwala talaga. If you are in the same shoes as mine, kapani-paniwala talaga sinasabi ko sa inyo. Kailangan to gawan ng paraan. Kailangan to pigilan. Kailangan may shield. Ina-explain ko pa sa kanila na parang sana may barrier. Sana may protection doon sa BDO company tsaka mga customers. Palabas doon sa mga hackers, scammers, and all of them. Alam mo yon, sana may Glinda bubble tayo, no? Yun po yung hinihiling ko. Na-share pa sa akin ng manager, so talamak nga yung scam. So na-hack yung system nila ng mga taga-ibang bansa daw, nagbanggit pa siya ng country. So alam mo naman, mas high-tech yung mga international, so mas matataas yung mga technology nila compared sa atin, kaya parang na-hack daw yung system nila. So parang wala silang magawa. So kaya daw puro paalala sila. Ang sa akin kasi, ano yung resolution? Hindi naman niya sinabi in detail kung paano i-imbestigahan. Ang sabi lang is mag-wait ng 5 business days. So, pinalak ko na lang yung everything, pina-deactivate ko na lang yung everything. Umalis na ako sa BDO kasi I have to go to my appointment sa Montinola Clinic, my aesthetic clinic. Ayan na, may bago siya sa mukha niya, yung cheek filler. So, abangan nyo yan. So, nagpa-pamper din ako. Kailangan ko yung facial, yung relaxing, kahit laser. Pinakalma nila ako lahat. So, thank you so much, Montinola, for that. Muwi ako sa BDO na sad. Pero ngayong nakauwi na ako sa bahay, happy na ako kasi pampered na yung face ko. Pero ngayon, hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi yung pera ko. So, nananawagan ako sa BDO na please tulungan niyo po ako, and sa CIMB Bank Philippines, tulungan niyo po ako. Tulungan po natin yung mga kababayan natin na same sa case ko.
So today, nag-file ako ng complaint sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Facebook nila and nag-work naman and hintayin ko daw yung 15 days para sa update and hopefully matulungan din ako ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nananawagan po ako sa inyo na sana mabalik po yung pera ko kasi nasa estado po ako ng buhay ngayon na hindi malakas yung kinikita ko. So please tulungan niyo po ako. Mahalaga po itong pera na pinaghirapan ko po. And kailangan ko po siya sa pang-araw-araw ko at sa mga projects na ginagawa ko. And sana matulungan din po lahat ng mga biktima na katulad sa akin. So right now, I will end this video na maging maingat tayo. Sana magkaroon ng resolution ng mga kumpanya. At higit sa lahat, magbagong buhay na yung mga hackers tsaka yung mga scammers. Kaya ang mga kabayan, halos karamihan na nabibiktima ng mga hacker na ito or madalas na nabibiktima ng mga ganitong modus ay mga BDO account holder. Kaya ang BDO ngayon na pwede nating iparehas sa NAIA na laging nawawalan ang mga pasahero at nangyayari ang nakawan sa loob mismo ng NAIA. Kaya lagi po tayo mag-ingat mga kabayan at maging awareness po tayo sa mga ganitong mga modus na mga hacker at magnanakaw sa online banking.